You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright, so for today's video, no, lahat ng Pilipino merong social media na panood na tong si Yana, no, Yana Motovlog na super trending. Pero hindi natin pag-uusapan yung pagka-trending niya dahil marami naman gumawa niyan, no. Marami na nagkaroon ng reaction video. Pero for today's video, tingnan natin on the brighter side nung ano na yan, yung viral na yan. Ano matututunan natin dito sa pangyayari nito kay Yana Motovlog? Una-una, You tell me. ginagit-git nyo kasi May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. maglagay tayo ng side mirror para makita natin yung nasa likod natin, no? Yun yung purpose talaga yan eh. Tsaka meron kang violation yan sa LTO, parang 5,000 ata yan eh. 5,000 yung ano yan, penalty yan, no? Pag wala kang side mirror, no? Kailangan talaga maglagay ka ng side mirror. Number 1, yun ang unang-una doon, kasi si Yana walang side mirror, ang tikal pa ng mukha, di ba? Tigas pa ng mukha na punahin yung iba na gamitin yung side mirror niya kasi siya wala, no? Yun, number 1, yun, maglagay tayo ng side mirror. Kasi pinatawag na si Yana sa LTO, binigyan siya ng SCO, show cause order to explain, no? Upon sa show cause order niya, meron na siya agad na 90 days suspension, simply because meron siyang initial violation agad nung wala siyang side mirror. Kasi wala namang nilagay sa batas na kapag mag-off-road ka, eh dapat wala kang side mirror. The fact na yun ay public road pa rin, ano, eh kailangan mo talaga maglagay ng side mirror. Yung iba kasi tinatagal yung side mirror kasi sino nga naman maninita sa bundok? Wala namang maninita doon, wala namang LTO doon, wala namang HPD doon sa ano, diba, sa bundok. So tinatanggal nila yan, okay lang kasi nakakasagabal nga naman din yan. Pero yun nga, natutunan natin doon sa vlog ni Yana, maglagay ka ng side mirror. Pero anong kung mali ka na, pinost mo pa, no? Subscription. Number 2, wag kang overtake sa kanan, especially yung ganun ka-tight na ano, na kalsada. Actually pwede ka namang mag-overtake sa kanan eh, pero susugal ka dyan, ha? Kasi technically yung nandyan pwedeng kumaliwa, tulad nito pwedeng kumaliwa yan, eh kung nandun ka ma-side swipe ka, tapos nandun ka sa blind spot, no? Sila ito, pinanood natin yung napanood nyo, di ba? Yung muntik na siya masagi, hindi mo siya muntik, medyo may distansya pa naman eh, no? Yung siguro nakapag-trigger sa kanya kaya niya minurumura, no? Lait-lait at pinagalitan na parang bata si Kuya Jimmy Pasqua. Ayun, number 2, wag kang mag-overtake sa kanan, no? Nalot alanganin. Sapakin natin. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Tara ulo. Paragin ko yung pangit mong pick-up. Tang ina mo, bababaan mo pa ako, gago. Kapag gaganunin, tarantado ang putang ina. Number 3 na matutunan natin doon sa content ni Yana, dalhin mo yung GMRC mo na subject. If you hit the road, dalhin mo talaga yung good moral and right conduct mo na natutunan na subject ng elementary and high school tayo. Ewan ko meron pang GMRC ngayon, no? Kasi napansin ko sa mga motorista ngayon talagang may init ang ulo, mga feeling of entitlement, di ba? So yun, number 3, no? Dalhin mo yung GMRC mo na subject sa lahat ng oras, no? Maging ano ka, magalang, courtesy sa ibang riders, di ba? Ibang motorista na gumagamit ng kalsada. Tsaka hindi ka naman maintindihan, no? Bakit iinit ang ulo mo sa mga ganitong klaseng confrontation o altercation sa kalsada, no?
Tayo naman ano lang naman tayo, sandali lang naman tayo magkakaroon ng interaction, no? Siguro seconds lang, pagbigyan mo, di ba? Pagbigyan ka, hingi ng pasensya, tapos uuwi ka lang masaya. Okay? So number 4 na tutunan ko dito, ito personal na to ha, paano kumita ng pera sa social media. Antikal ng mukha, ano? Naka-up pa rin yung video, humingi ng apology video public apology na hindi pa rin tinitake down. Antikal, no? Pansinin mo yung kay Yana, no? May viral na, nagpo-post pa rin siya ng mga pictures niya, ganyan yung engagement, pera na naman yan, no? Money kasing so yun, pang-apat na matutunan natin is paano kumita ng pera. Kapalan mo mukha mo, gaspangin mo yung ibang tao sa kalsada, mamakyo ka, yun, mamakyo ka, kita ka ng pera, viral ganun. Tsaka hindi ko rin magets itong itong si, ako matagal din ako nag-vlog, no? Alam naman natin kung sino may talent, so wala nag-influencer itong si Yana. Ano ang meron siya? Hindi naman katangkaran, hindi naman kaseksiyan, maputi lang. Anong talent? Post, thirst trap, wala guys, hindi ko alam sige, mga motovlogger na wala naman talent talaga, motor. Kung consider ba natin talent yung pagmumotor, maghanap ng pobre, bigyan ng ayuda, ng pera, yung talent ba yun? Diba? Iba yung talent yan, nangangarera ka, diba? Makakali ka sa race, talent yan. Sinuunang ka ng skills yan pero ito siya na, paano lagi itong influencer, itong baing ito? Paano kumita ng pera social media? Salaitin mo yung mga nag-comment, no? Sabihin mo doon na fragile masculinity, ganon, i-trigger mo yung mga nag-comment para lalong tumaas ang engagement, di ba? Yun, apa-apa, paano kumita ng pera. Pang-limang natutunan ko dito, no? Ito, personal ko dito, paano sirain yung sarili. Paano sirain yung sarili mo dito sa social media? Napakasimple lang. Upload ka ng toxicity, yan, magsa-self-destruct ka nyan. Naambun. So dito na lang tayo sa 5 aspeto na natutunan natin sa vlog ni Yana. So ikaw, anong natutunan mo? Comment down naman below. So yun na nga, umuulan. Saan tayo isilong nito? Teka. Lakas ng ulan. So alam nyo, no, ano rin ako nagde-devil's advocate din ako dito sa content na yan Paano kung nagkakuntsaba din sila ni Jimmy Pascua? O diba? Kaya ito yung well-planned na marketing stance and strategies na kung naalala nyo yung takoyaki na nagpatato sa noo, diba? 1 year yung pinalano nila. Kasi itong mga nasa likod ni Yana, magagaling sa marketing tong mga to diba? Yun naman, mag devil's advocate ka din, diba? Isipin mo din, pwede, diba? At para dun sa mga single na lalaki dun, matutunan mo din dito na wag kang kukuha ng babae na katulad niya. Sigurado gugulo buhay mo, kalakera, sama ng ugali. Yung mga learnings na dapat natin matutunan sa viral video nito. At yun na nga magsasabi ng na everybody deserves a second chance, no? Tingin ko itong viral na to hindi ito mag-a-apply kay Yana hindi ito applicable kay Yana. Bakit? Kasi sinasabing everybody deserves a second chance, yun lang yun sa mga taong hindi sinasadya yung pagkakamali nila. They deserve a second chance. Pero ito iba to video yan, inedit yan, nilagyan ng sound effects, nilagyan ng music, di ba? So technically ini-edit mo, nakikita mo, na visualize mo ano maging perception nung
viewers mo, supposed to be magiging viewers mo na yan, diba? Inedit mo yan, sinadya talaga yan. So hindi mo pwede sabihin may second chance. Wala na second chance sa ganyan. Yan na talaga yung ugali mo, captured sa video, diba? Nahuli sa video yung ugali mo. So out na tayo dyan. So ikaw, anong comment mo dito, no? Anong reaction mo sa, ang dami na nag-react, ba? Super viral na to. Tingin ko deserve yung mga pambabash na nangyayari kay Yana. Deserve niyan. Super deserve niya. Anyway, kumita naman siya dun. Super kumita naman siya dyan sa ano na yan, content na yan. So ano, compensate din yung bashing sa kanya, no? Kumikita sa mga nababash sa kanya. Pero yung character mo, yung ugali mo, yung ikaw, wala na, burado ka na sa earth. Ay nako. Kaya mahirap din sa mga content creating, yung mga naka full time, ano yun, naka full time talagang gumagawa talaga ng paraan para magkaroon ng source of income. Yung talagang paldo talaga, diba? Pero yan, dami lumalabas naman, nagpa-opera ng boobs yan. Pero tingin ko rin okay din naman yun na gumawa siya ng viral, kasi syempre nagpa-opera ka ng boobs, so kailangan may exposure ka talaga para makompensate yun. Babawi mo yung pinang-opera mo, diba? Nagpalagay ka ng silicone sa katawan mo, hindi alam mo, babawi mo yun, diba? Yung nga lang, sa pangit na paraan, ang pangit ng pagkakabawi. Ay nako, ang pangit na pagkakabawi ng pera mo dyan. Oy, kala ko yung mga doggy nahihirap na. Ano naman tayo, hoop, yeah, ding-ding. So yun lang, ano, kung gusto mo yung content for the day, consider to subscribe and hit the notification bell para notify sa mga future uploads natin. At yun lang, see you on the next video.